Magandang umaga sa ating lahat. Tapos na nating talakayin ang panahon ng mga Amerikanong mga manunulat at mga akdang pampanitikan na yumabong dito. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga naiambag ng mga makata sa pagpapayabong ng panulaan noong panahon ng mga Kastila. So noong mga sinaunang oratora ng ating mga ninuno, tulad ng mga bugtong, salawikain at iba pang lirikal na tula, gaya ng tanaga at dalit na nasagip mula sa ganap na pagkawala ng mga misyonaryong Espanyol, nahihinuhan ng mga antropologo ang naging buhay at pamumuhay ng mga tao sa pre-kolonyal na pamayanan sa Pilipinas. Sa paglalarawan nga ni na Lombera at Lombera, ang mas kilala bilang Benvenido at Cynthia, as literary works created in a setting of a society where the resources for economic substance, land, water, and forest were commonly owned. The oral literature of the pre-colonial Filipinos bore the marks of the community. The subject matter was invariably the common experience of the people constituting a village food gathering, creatures and objects of nature, work in the home, field, forest, or sea, caring for children, etc. Ano pat sa panahong iyon, sawari isang karaniwang gawain ang pagtula at ang lahat ay makata, pagkat walang kinikilalang isang may akda o lumikha. Nakatuon ang pansin ng lahat sa pinagsasaluhang likha na kasing halaga ng kanilang pinagsasaluhang mga pinagkukunan ng ikinabubuhay. Katulad na lamang ng lupa, tubig at gubat, sapagkat ang mga akdang pampanitikan noong panahon ng katutubo ay patungkol sa kanilang pamumuhay at ikinabubuhay. Para sa mga katutubo, bukal ang tula ng mga katotohanang dapat mabatid at isabuhay ng lahat. At gaya ng naitala ng mga misyonaryong dumating sa Pilipinas, may tugma at sukat ang ating katutubong panulaan. Upang ganap na maisakatuparan ang dakilang proyekto ng ipanghilisasyon, kinakailangang magmakata ng mga unang misyonaryong Espanyol na dumating sa Pilipinas. Bagaman nasabing magaling datapwa hindi tula ng isang katutubo sa simula dahil sa Benvenido Lombera at Cynthia Nograles Lombera. Tingnan ang mga pag-aaral ni na Fray Gaspar de San Agustin at Francisco Cochilo sa Almario Virgilio Espat, Putikong Tagalog. So sino nga ba si Fray Gaspar de San Agustin? Kilalanin natin ang mga taong nagbigay ambag sa ating panulaan noong panahon ng mga Kastila. Unahin na natin kilalanin si Benvenido Lombera. Si Benvenido Lombera ay kilala bilang isang makisig na makata, liberista, scholar, kritiko at dramatista sa kasaysayan ng sining at panitikan ng Pilipinas. Kinilala rin siya bilang isang pambansang alagad ng sining sa panitikan noong taong 2006. Naging malaking impluwensya ang ambag ni Lombera sa larangan ng panitikan. Pinakita niya sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng kanyang sining na ang identidad ng isang Pilipino ay nasa sarili nilang kultura. Ano nga ba ang pinakita ni Benvenido sa kaniyang sining? Si Benvenido ay isang kilalang pambansang alagad ng sining sa panitikan ng 2006. So bilang manunulat at makata, pinakilala ni Lombera ang panitikang Tagalog sa pamamagitan ng kanyang obra maestra na Bagay o Poetry. Ang Bagay ay isang aesthetic landmark na nakatulong sa pagbago ng tingin ng panitikan sa pamamagitan ng pagtula.
Nakilala lubusan si Lumbera sa isang palabas noong 1965 na pinamagatang Heights na kung saan itinampok sa palabas na ito ang tula niyang bagay. Ngayon naman ay magtungo tayo kay Fray Gaspar de San Agustin. So si Fray Gaspar de San Agustin noong 1703, ang unang gumawa ng pagsusuri sa pagtulang katutubong Pilipinas. At bahagi ng ulat niya ang Talingdaw bilang isang dalawang pinakapopular na anyo ng tulang Tagalog. Ang dalit ang ikalawa. Sabi ni San Agustin, ang Talingdaw ay dramatiko dahil inaawit ng isa ang isang saknong at sinasagot naman ng isa sa pamamagitan ng isang estribilyo. Ang malungkot, hindi nakapagbigay ng halimbawa si San Agustin hinggil sa kanyang inilarawang dramatikong tula. Gayunpaman, mahihinuha ang ibig sabihin niya ng dramatiko ay kaugnay ng pangyayaring binibigkas o inaawit ang talingdaw ng dalawa o higit pang tao. Siya rin ay ang may akda ng Arte de Lengua Ilocana. Ito ay isang aklat na naglalayong tulungan ang mga Pilipino na maunawaan at matutuhan ang wikang Ilocano. Ito ay mga pagsusuri ng wika, bokabularyo, grammar at mga halimbawa ng panitikan sa wikang Ilocano. Siya rin ang may akda ng Compendio de la Lengua Tagala, isang aklat na naglalaman ng mga pagsusuri at tuntunin sa paggamit ng wikang Tagalog. Naglalaman ito ng bokabularyo, grammar at mga halimbawa ng panitikan sa wikang Tagalog. Kilalanin din natin sa Francisco Blancas de San Jose. Siya ang may akda ng La Regla Arte e de Lengua Tagala 1602. Sinulat ni Padre de San Jose at isinalin sa Tagalog ni Tomas Pinpin noong 1610. Siya rin ang may akda ng Libro de los Cuatro Postremerias del Hombre noong 1604. At Nuestra Señora del Rosario en Lengua y Letra de Filipinas noong 1602. Ito ay ang kanyang ikalawang aklat na sa Pilipinas. Naglalaman ito ng mga talambuhay ng mga santo, nobena at mga tanong at sagot sa relihiyon. Batay sa aking pananaliksik ay si Padre Blancas de San Jose ay may malaki siyang ilimbag dito sa ating bansa. Ang mga istorya sa panahon ng Pilipinas na kung saan kanyang sinusulat ang mga pangyayari noon sa panahon ng Kastila. Mas napatibay ang pakipaglaban ng mga Pilipino kahit isa siyang pari ay hindi siya naghihinayang na suportahan ang mga Pilipino. So dahil sa kanyang ideya na buo ang kauna-unahang typography machine o makinaryang pang-imprenta dito sa ating bansang Pilipinas. Naging matagumpay ang pagkopya nila sa mga makinaryang nanggaling pa sa Europa, gaya ng ginamit noon sa mga bansang Hapon at China. At hindi na kinailangan pa ang pag-angkat ng mga ito dahil kanya itong dinala rito sa ating bansa. Unang tanong ay, sino-sino ang unang mga taong tinalakay na nagkaroon ng ambag sa panulaan? Ganito ang naging obserbasyon ni Rene B. Havilina hinggil sa bagay na ito. Kinilala ng mga misyonero ang kahalagahan ng panitikan sa paghubog ng kaisipan ng balana. Kaya noong 1582, nagpasya ang junta ng simbahan sa Maynila na mahalagang gawain ang pagsasalin ng mga aral ng Kristyanismo sa wika ng mga Pilipinas. At noong 1603, naglabas ang hari ng diskreto o dekretong nagtatakda ng kailangang marunong ng wika ng Indio ang misyonaryong magtatrabaho sa Pilipinas. Bunga nito, hindi nakapagtatakang may katutubong agad na natuto at sumunod sa halimbawa ng mga misyonerong Makata. So, ang nakilala lamang sa kasaysayan bilang si unang persona Tagala ang maituturing na unang katutubong Makata na Kristiyano at
siyang sumulat ng May Bagyo Mat May Rilim. So sa tulang ito, naging sentro ng pananalinghaga ang liwanag at kapangyarihang ipinagkaloob ng Ama o ang Diyos na ipinakilala ng mga misyonaryong Espanyol. So, sa sino mga magsusumikap na siya ay makita. So, ang mga larawang kasangkapang dati ni Benvenuto Lombera na Tagalog Poetry 1570 to 1898, Tradition and Influences in its Development. Kay Rene Havellana ay Mahal na Pasyon ni Jesucristong Panginoon natin na tola. Sa Lombera naman ay yung Tagalog Poetry niya sa pahina 151, kung saan tinutukoy niya sa tulang ito na matatagpuan sa pahina 451 to 452 sa edisyong 1835 ng aklat na Memorial de la Veda Cristiana in Lingua Tagala ni Francisco Blancas de San Jose. Dahil tinukoy dito ang aklat ni Francisco Blancas de San Jose, sa spesipiko nitong matatagpuan sa pahina 451 to 52 sa edisyong 1835 sa kanyang libro na Memorial de la Veda Cristiana in Lingua Tagala. Dito nilahad niya ang karanasang domestiko tulad ng bagyo, daluyong, timbulan at tungkod na nabalot ng pagpapakahulugang Kristiyano. So, makaraan ng halos 100, si Gaspar Aquino de Belen ang nakalikha ng Mahal na Pasyon ni Jesucristong Panginoon natin na tula noong 1703. Ang akda ni de Belen ang unang pasyong nasulat sa bansa at nagsilbing batayan ng itinuri na pinaka-popular na bersyon ng pasyon. So, ang kasaysayan ng pasyong mahal ni Jesucristong Panginoon natin na sukat ay ipalaab noong puso ng sinumang babasa. Ito ay noong 1814. So, ang popular na bersyong ito ang siyang inaawit-awit pa rin hanggang sa kasalukuyan tuwing Semana Santa. Ito rin ang tuwirang sinipi o isinalin sa iba't ibang wika ng mga rehiyon sa Pilipinas. Sinyalis lamang na maluwalhating pananagumpay ng mga misyonaryong Espanyol ang naging popularidad ng pasyon. Masasabing humalili ito sa mga epiko at tula ng mga panahon ng pre-colonial. So, sa panahon ng paglitaw ng pasyon, ang Kristyanismong batay sa turo ng mga misyonaryo ang siya ng mamamayanang paraan ng pag-iisip o pagtanaw sa daigdig ng katutubo. So, sa kamalayang ito, namayani ang kanilang mga tula at iba pang lumitaw ng mga anyo ng panitikan, gaya na lamang ng mga awit, ang korido at moro-moro. So, ang mga istriktong tugma at sukat ng pasyon, kagaya na lang na dapat ay merong 8 pantig bawat taludtot at isahang tugma. So, sanhi ng mga radikal na pangyayaring bumago sa takbo ng kasaysayan noong 18 at 19 na siglo. So, sa siglo na ito ay yung himagsikan sa Pransya at Amerika Latina, ang pagsulong ng agham na humantong sa Rebolusyong Industrial at iba pa. So, dito sa siglong ito, namulat at sa Tagalog Poetry sa pahina 249, tinukoy dito ni Benvenuto Lombera na 1704 na nalimbag ang nasabing akda. Subalit, pinatunayan ni Rene Havellana sa kanyang Mahal na Pasyon sa pahina 19 to 21 na 1703 ang tunay na taon ng pagkalimbag nito. So, di ba, kay Lombera 1703 kuno, ngunit para kay Rene ay nasa 1703, or ang ayon kay Lombera na nailimbag ito noong 1704 at ayon naman kay Havellana ay nailimbag ito noong 1703. So, kay Rene Havellana, sa kanyang kasaysayan ng pasyong mahal ni Jesucristong Panginoon natin na sukat, ipaglaab ng puso ng sinumang babasa sa
Quezon City Ateneo de Manila University Press 1988 sa kanyang pahina 235 napahalaga ang ilang nakapag-aral na Filipino sa mga batayang kaisipan ng bagong kaayusan ng mundong pagkakapantay, pagkakapatiran at kalayaan. So, kung sa sinundang panahon ay naging ministro ng mananakop ang Makata, sa ika-18 at ika-19 na siglo ay naging isa siyang propeta ng madla, nagpupunla ng mithing panglaya mula sa kamangmangan ng mga tunay na nangyari sa bayan at mula sa pambubusabos ng mga dayuhan. So, isinuwalat ni Francisco Balagtas sa kanyang mga saknong na may sukat na 12 at tugmang isahan na sa loob at labas ng bayan niyang sawi ay kaliluhan ang nanghahari. Nilapastangan naman ito ni Marcelo H. Del Pilar ang mga dasal Katoliko upang mailantad ang mga kasamaan ng kolonyalismong Espanyol na nakamaskara ng kabanalan. Ang unang tanong sa talakayan ngayon ay magbigay ng 3 pangalan ng mga sikat na manlilimbag sa sinabing pagtatalakay. Andres Bonifacio ay isa sa pinakatanyag na bayani ng Pilipinas na napakita ng kagitingan at liderato noong panahon ng Rebolusyon ng Pilipinas. Bagamat mas kilala siya bilang tagapagtatag at unang supremo ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, mayroon din siyang kontribusyon sa larangan ng panulaan. Narito ang ilan sa mga naiambag ni Andres Bonifacio sa pagpapayabong ng panulaan. Una, pag-ibig sa tinubuang lupa. Idiniklara ni Andres Bonifacio sa kanyang mga tulang may taludturang hawig ng kay Balagtas na ang pag-ibig sa tinubuang lupa ay katumbas ng pagmamahal sa Diyos upang mapakilos ang bayan tungo sa maluwalhating pagbawi ng kaniyang kalayaan. Ang pag-ibig sa tinubuang lupa ni Andres Bonifacio ay ang isa sa pinakatanyag na tula na kanyang naisulat. Ito ay isang tula na nagpapahayag ng pagmamahal at pagnanais na makamtan ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga pang-aapi ng mga mananakop. Sa pamamagitan ng tula na ito, pinapahayag ni Bonifacio ang kanyang paninindigan at panawagan para sa kalayaan ng bansa. Bukod sa mga tula, sumulat din si Bonifacio ng mga pahayag, sulat at iba pang akda na kung saan ito ay naglalayong magmulat at magpukaw ng damdamin ng mga Pilipino sa panahon ng Rebolusyon. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda, inilahad niya ang mga pangangailangan at mithiin ng revolusyonaryong kilusan at inimulat ang kahalagahan at pagkakaisa at pakikipaglaban para sa kalayaan ng bayan. Bangaman noon siyami ang paglaya ng bayan bunga ng pagdating ng bagong mananakop, ang mga Amerikano hindi na nasansala ang diwang makabansa sa pagtula ng mga Makata sa pagsisimula ng siglo 20. May mga kamalayang nahubog sa panahon ng propaganda at himagsikan. Ang mga Makatang tulad nila Lope K. Santos, Inigo, Ed Regalado, Julian Cruz, Balmaceda at marami pang iba na nagtaguyod ng pwetekang lumilingon sa maluwalhating kahapon ni Balagtas at nagsusulong ng mapagpalayang diwa ni Del Peral at Bonifacio. Lalo pa nga sila naging masigasig sa pagtaguyod ng tugma at sukat ng mga panahon na iyon. Ang maglingkod sa sambayanan ngayon ay pagtupad ng isang tiyak na tungkulin sa revolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang demokrasya laban sa imperialismong Amerikano. Ang revolusyong pangkultura ay isang namumukod, bagamat di maihiwalay na bahagi ng revolusyonaryong kilusang pangmasa. Nanawagan sa mga
aral ni Mao Zedong, iginiit ni Sison sa mga manunulat na dapat padaluyin sa mga akdang pampanitikan gaya ng tula, dula, maikling kwento, sanaysay at maging mga script sa pelikula at telebisyon, sa comics at iba pa ang mga kaisipang revolusyonaryo at makauri. Dahil para sa masa ang mga akdang ito, ang wikang ginagamit ay nauunawaan ng masa gaya ng Pilipino. Higit sa lahat, idiniin niya na ang mga ganitong akda ay dapat gawing bayani ang mga manggagawa, magsasaka at revolusyonaryong kawal na sa ilalim ng pulang bandila ng proletaryado. Sa panahong ito, umusbong ang ideyang panitikan para sa masa. Naging pangunahing layunin ng pagsusulat ang paghuli ng puso't kalooban ng masa. Naging saligan sa gawaing ito ang Marxistang pananaw sa kritikal na pagsusuri ng mga tunggalian ng uri, kasaysayan at mga pangyayari sa lipunan. May halintulad ang panahon na ito sa panahon ng propaganda at himagsikan, kaya nga tinawag itong ikalawang propaganda ni Al Mario. Ngunit may malinaw na pagkakaiba ang dalawang panahon na ito, ang panahon ng himagsikan at propaganda. Ang kilusang makabansa noong 1896 na pinapatuloy ng mga nasyonalista noong bungad ng siglo 20 ay higit na ibinunsod ng hangaring makakultura at makalahi. Ang layunin noon ay ang mapag-isa ang sangkapuluan upang maging isang matatag na bansa laban sa makapangyarihang mga mananakop. Ngunit sa ikalawang hati ng siglo 20, ang laban ay para sa ikapagkakaisa at ikapagtatagumpay ng masa. Ang uri nakararami inaapi laban sa mga napaniil na ang karamihan ay mga Pilipino na rin, na dahil sa kawalan ng matatag na pananaw na nagpapalaya at makabansa ay nakikipagsabuatan sa mga imperialista, kung kaya lalong nasasadlak sa kahirapan ang ating bayan. Napakahaba ng tradisyon ng pagtulang may sinasabi sa Pilipinas mula kina Andres Bonifacio at Marcelo H. del Pilar noong panahon ng mga Espanyol hanggang kina Benigno Ramos, Jose Corazon de Jesus at Amado Hernandez noong panahon ng Amerikano. Hindi naging suliranin ang pagsuko ng musikalidad ng tula sa ibig sabihin o kahulugan. Si Salvador Lopez lamang naman ang nagkaroon ng suliranin sa usapin ng anyo laban sa nilalaman. Si Alejandro Abadilla, na kilala bilang ama ng makabagong tulang Tagalog, ay hindi nagkaroon ng suliranin sa bagay na ito. Totoo na naghimagsik siya laban sa tugma at sukat, ngunit kailan ay hindi niya ito inayawan. Ang mekanikal na paggamit ng tugma at sukat ang kanyang tinuligsa. Kasi sa tingin niya, hindi tula kundi prosang nakasilid sa mahigpit na anyo ng tugma at sukat ang sinusulat ng mga makata sa kaniyang panahon. Aniya na naig ang panapanahon mula kay Balagtas hanggang kay Corazon de Jesus, at mula rito hanggang ngayon ang mga daing na mga hinanakit at mga kalungkutan na nakalupasay na kung saan sinukhatang buong tiyaga at pinatunog ng pares-pares mga parilala at mga pangungusap na bilad at kaya wala kang nang maaaring balikan sa unang pagbasa. Iyan ang mga pamantayan ng tulang Tagalog hanggang ngayon, ang tuluyang nakakubli sa madawag na punong kalyos na kung tawagin ay sukat at tugma.
Naghangad si Abadilla ng higit sa kaisahan ng anyo at nilalaman ng tula. Kaya nga sa kaniyang ako ang daigdig, ang makata, tula at daigdig ay isa. Ang totoo na siyang pinaniniwalaan ko, may mga tula na angkop na isulat ng may tugma at sukat at may mga tula namang mainam kung nasa malayang talugturan. Napakahaba at napakalawak ng tradisyon ng panulaan sa Pilipinas, bagaman tradisyon ng panulaang Tagalog pa lamang ang talagang malawakang napag-aralan ng ating mga eskular at kritikong pampanitikan. Maipaliliwanag nila kung bakit moderno kahit parang tunog pambalagtasan ang tula ni Tio Antonio at kung bakit tula ang mga prosang itim ni Mike Bergonia sa kanilang tanyag na sanaysay na tradisyon ng mga individual talent. At ayon naman kay Eliot, no poet, no artist of any art has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. Kailangan magkaroon ng kamalayang pangkasanayan o historical sense ang sinumang magpapasiyang maging makata. Nalilinang ito sa pagkikipag-unayan at pagkikipag-isa ng sinuman sa mga nauna at darating pang makata, na sa pagkatalos sa magkaalinsabay na pag-iral ng lumilipas at kasalukuyan ng luma at bago ang pagiging tradisyonal ng isang makata. Sa ganitong paraan lamang niya higit na matitiyak at maunawaan ang kanyang sariling lugar at panahon. Tradisyon ang nagbibigay ng definisyon sa kabuluhan ng isang makata. At ang kasunod naman ay ang mga uri ng akdang patula. Magandang umagang muli. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga akdang patula na yumabong sa panahon ng Kastila. Una, awit at kurido. Mayroon itong tono at sukat at naglalaman ang isang awitin ng bahaging pangtinig na ginagampanan, inaawit at pangkalahatang tinatanghal ang mga salita o mga liriko. Ano nga ba ang mga salita sa isang awit? Karaniwang sinusundan ng mga instrumentong pangmusika maliban sa mga awiting a cappella at scat. Kadalasan na sa anyong tula at tumutugma ang mga salita ng mga awitin. Bagaman ay mga relihiyosong mga taludtod at malayang prosa, ang mga salita ay ang liriko. Ang kurido naman ay isang uri ng panitikang Pilipino. Ito ay isang uri ng tulang nakuha natin sa impluensya ng mga Espanyol. Ito ay may sukat na 8 pantig bawat linya at may 4 na linya sa isang stanza. So, ang kurido pala ay binibigkas sa pamamagitan ng pagkantang pagpapahayag ng mga tula. Next ay ang epiko. So, alam naman natin kung ano ang epiko. Ito ay tumatalakay sa mga kabayanihan at pagkikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makapagbabalaghan at di kapani-paniwala. So ito ay kwento ng kabayanihan na punong-puno ng mga kagilagilalas ng mga pangyayari. Next ay ang balad. Ang balad ito ay isang uri o tema ng tugtugin. Kasunod naman ng balad ay ang sawikain. Ang sawikain ay mayroong sa anyong idioma. Ano nga ba ang idioma? Ito ay isang pagpapahayag na ang kahulugan ay hindi komposisyonal. Maaari din ito ay tumutukoy sa moto o parirala na nagpapahiwatig ng sentimento ng isang grupo ng tao. Kasunod ay ang salawikain. Ang salawikain ito ay mga kasabihan o kawikain. Ang mga salawikain, kawikaan, kasabihan, wikain o sawikain ay mga maliksing pangusap na lubhang makabuluhan.
o makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Naglalaman ito ng mga karunungan. Next ay bugtong. Ang bugtong ay pahulaan o patuuran, ay isang pangungusap o tanong na may dobleng o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. So ito ang bugtong ay ito ay maaring isang pangusap o isang patanong o nakikiusap. Tas ito ay may dalawang kahulugan ang kanyang pinapahiwatig. Excuse me. May dalawang uri ang bugtong. Mga talinghaga o enigma, bagaman tinatawag din enigma ang bugtong. Mga suliraning ipinapahayag sa isang metaporo o mga alegoryang wika na nangangailangan ng katalinuhan at maingat na pagnilay-nilay para sa kalutasan at mga palaisipan. O conundrum, mga tanong na umaasa sa dulot ng patudyong gamit sa tanong o sa sagot. Next ay ang kanta, mga awitin na matatagpuan sa iba't ibang panig na lugar sa bansa at ito ay may taludturan at may tugmaan. Kasunod naman ay ang panghuli ay ang tanaga. So alam naman talaga natin kung ano ang tanaga. Ito ay isang maikling katutubong Pilipinong tula na naglalaman ng pangaral at payak na pilosopiyang ginagamit ng matatanda sa paggugunita sa mga kabataan. May estrukturang 4 na taludtod at 7 pantig kada taludtod. So ito pala yung ginagamit ng mga matatanda sa pagpapagunita sa mga kabataan kung ano ang nangyari noon, kung ano ang kalagayan ng mga kabataan noon. Yun lamang sa aking parte at ibibigay ko na sa kasunod na magtatalakay ang pagkakataon na makapagsalita at makapagbigay impormasyon. Maraming salamat. Dumako naman tayo sa tulang liriko o pandamdamin. So ito ay sumasalamin lamang sa damdamin ng makata o sumusulat ng tula. Walang anumang konsiderasyon sa pagsulat nito, ngunit ang damdamin o emosyon lamang ng sumusulat. So dito, ang makata ay direktang sinasabi sa mambabasa ang kanyang sariling damdamin, iniisip at persepsyon. Tumatalakay lamang ang tulang ito sa perspektibo, pagpapahalaga, emosyon o iniisip ng makata. Ang tulang liriko o padamdamin, karaniwang tinutukoy bilang mga salita sa isang kanta. Mayroong iba't ibang uri ang tulang liriko, ang awit, soneto, oda, dalit at eleheya. Dumako muna tayo sa awit. Ang awit o awiting bayan ay mula pa sa ating mga ninuno. Ito ay isang tula na may 4 na taludtod bawat saknong. Ang bawat taludtod naman ay binubuo ng 12 pantig. Iisa rin ang tugma ng bawat taludtod. Katumbas nito sa kasalukuyan ang awit o mga kantang mayroong liriko. Ang pangalawa naman ay ang soneto. Ito ay isang mahabang tula na binubuo ng 14 na linya. Karaniwang tumatalakay naman ito sa kaisipan, diwa ng makata. So, ang tulang ito ay tungkol sa damdamin at kaisipan. Ang pangatlong uri ng isang tulang liriko o pandamdamin naman ay ang oda. Ito ay nakatuon naman sa pagbibigay ng papuri o dedikasyon sa isang tao, bagay o anumang elemento ang oda. So, ito ay isang papuri, panag-oy o iba pang masiglang damdamin. Ito ay walang tiyak na bilang ang pantig at taludtod. Ang pangapat na uri naman ay ang elehiya. Ito ay isang uri na malungkot at pagdadalamhating basahin ang elehiya. Ito ay tulang damdamin na may temang kamatayan o pagluluksa. So, sa madaling salita, ito ay tungkol sa kamatayan. Ang panghuling uri ng tulang liriko o pandamdamin ay ang dalit. So, tumutukoy naman ito sa isang uri ng tulang pandamdamin na nagpapakita ng luwalhati, kaligayahan o pagpapasalamat.
Karaniwang ito ay para sa mga Diyos o paniniwalang Panginoon upang mapakita ng pagsamba. Karaniwan din itong isang saknong lamang. So, ang dalit ay awit na pagsamba sa ating anito, awit na papuri sa Diyos. Dumako naman tayo sa tulang patnigan. Ito naman ay isang uri ng tula na nakatuon sa pagbibigay ng damdamin habang mayroong kapalit ng opinyon o kuro-kuro. Karaniwan tinitignan ito bilang isang tulang nasa anyong debate o pagtatalo. Ang kaibahan lamang nito sa karaniwang debate ay gumagamit pa rin ito ng tugma, ritmo at taludtod. So mayroong 4 na uri ang tulang patnigan. Ang balagtasan, karagatan, duplo at ang kontemporaryong flip-top battle o battle rap. So ang unang uri ng tulang patnigan ay ang balagtasan. Ito ay pinangalan kay Francisco Balagtas Baltazar. Ito ay isang uri ng pagtatalo ng 2 o 3 manunula sa isang paksa. Magsasalita ng pagsagot ang bawat panig na pinaggigitnaan ng isang lakandula o lakambini. So, ito ay debate na binibigkas ng patula. Ang pangalawa namang uri ng tulang patnigan ay ang karagatan. Ito ay isang uri naman na paligsahari sa pagtutula. Kilala rin ito sa tawag na libangang tanghalan. Nagmula sa isang alamat ang paksa ng tula. So, ang tulang ito ay maring ginagamit sa laro. Kadalasan itong ginaganap sa namatayan o may lamay. At may matandang tutula ukol sa paksa ng laro. Sa madaling salita, ang karagatan ay ginagamit ito sa laro. Kadalasang tuwing may namatay. Dumako naman tayo sa duplo. Ito ay isa namang paligsahan sa pangangatwiran sa anyong patula. Hango ito sa Biblia na binubuo ng mga mahalagang salita at kasabihan. Ito ay pumalit sa karagatan. Labanan nito ng pagalingan sa pagbigkas at pagbibigay katwiran ng patula. So, ito ay madalas laruin tuwing may lamay at patay, kagaya ng karagatan. Kaya nga ito ang pumalit sa karagatan. So, ang panghuling uri ng tulang patnigan ay ang flip-top o battle rap. Ito ay isang modernong uri ng balagtasan, kung saan nagsasagutan din ang 2 panig patungkol sa isang paksa. Ngunit kailangan din itong may tugma na binibigkas lamang ng mas mabilis. Tulang pantanghalan o padula. Ito ay pyesa o tulang itinatanghal sa mga dulaan o teatro. Karaniwan itong binibigkas ng patula sa saliw ng tunog o musika upang mas maging kagiliw-giliw sa manonood. Una ay ang komedya. Ang komedya, ang layunin nito ay gawing kawili-wili ang panunood sa pamamagitan ng mga ginagawa ng pangunahing tauhan. Ang wakas nito ay masaya, ang kaguluhan sa bandang simula ay maayos, ang pagkakasundo-sundo ng mga tauhan ang nakapagpapasaya sa mga nanonood. Isang halimbawa ng komedya ay ang isinulat ni Juan Crisostomo Soto na tinaguri ang ama ng panitikang Kapampangan ay ang komedyang Kikiriki, isang komedyang nakasulat sa Kapampangan at may isang yugto. Pangalawa naman ang melodrama. Ginagamit ang tulang ito sa mga dulang musikal. Isang halimbawa nito ang Sarimanok na isinulat ni Stephen Prince Fernandez. Pangatlo naman ay ang trahedya. Nauuwi ang dulang ito sa malagim o malungkot na wakas. Isang halimbawa ng trahedya ay ang Trahedya sa Balay ni Cadil na isinulat ni Don Pagusara. At ang pang-apat ay ang parsa. Ang parsa ay nakapagpapasaya sa mga manunood dahil sa mga dugtong-dugtong na mga pangyayaring nakakatawa. Halimbawa nito ay ang Karaniwang Tao ni Joe Ayala. At ang huli ay ang Sainete. Ang dulang ito ay tungkol sa mga lugar o pag-uugali ng mga tao. Halimbawa nito ay ang La India Elegante y El Negrito Amante ni Francisco Baltazar. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang paksa o mga naiambag na mga makata sa pagpapayabong ng mga akdang patula sa panahon ng propaganda, himagsikan, Amerikano at Hapones. Mga aktang pampanitikan na nagpapakilala ng kasaysayan at kalinangan ng bansang pinanggalingan. Una ay ang banal na kasulatan mula sa Palestina at Gresya.
Ang Biblia ay mula sa bansang Palestina at naging batayan ng pangkakristyanuhan. Ito ay ang naging banal sapagkat ito'y kinaisahan ng banal na espiritu. Ang Diyos ang pangunahing author ng Biblia. Hindi ibig sabihin na siya ang kumukuha ng panulat at papel at nagsulat. Ang Diyos bilang author ng Biblia ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga piling tao para magsulat ng mga mensahe na gusto niyang ipabatid o sabihin sa atin. Ang salitang Biblia ay mula sa salitang Grego na Biblios na ang kahulugan ay koleksyon ng mga aklat. Ito ay koleksyon ng mga sinaunang banal na kasulatan tungkol sa Diyos at sa pakikipag-ugnayan niya sa mga tao. Nahati ito sa dalawang bahagi, lumang tipan at bagong tipan. Pangalawa ay ang Quran mula sa Arabia. Mula sa bansang Arabia na nagtataglay ng mga kaisipan at kautusan na siyang sinusunod hanggang sa ngayon ng mga Muhammadan. Ito ay mula sa salitang Arabic na ang ibig sabihin ay isang pagbasa. Naglalaman ng mga paniniwala na galing kay Allah na ibinigay kay Muhammad. May 114 na kabanata na may iba't ibang pamagat. Ang pangatlo naman ay ang Uncle Tom's Cabin mula sa Estados Unidos. Ang nobelang ito ay sinulat ni Harold Beecher Stowe at inilathala noong 1852. Ang nobela ay naglalarawan ng mga isyu ng pang-aalipin at diskriminasyon sa Estados Unidos noong panahon ng aliping digmaan. Uncle Tom's Cabin ay naging isang mahalagang nobela at naglantad sa karahasang pang-aalipin at nakaambag sa pagbabago ng pananaw ng mga isyong ito sa Amerika. Nagpapakita ng mga mapubuting katangian ng mga alipin at nagpapakita rin ito ng kasamaan ng sistema ng pang-aalipin. Pang-apat naman ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo mula sa Pilipinas. Ito ay ang nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal na sumasalamin sa kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng Espanyol, at ito ang mga nobelang nagbigay kaalaman sa ating mga Pilipino kung ano ang ating mga naging karanasan sa kanilang mga kamay. Panglima ay ang 101 Gabi mula sa Arabia at Persia. Ito ay isang masalimuot na akdang pampanitikan na naglalaman ng malalim na paglalarawan sa mga karanasan, pangyayari, mga suliranin na kadalasang binubuo ng mga personal na karanasan, kulturang panlipunan at pagpapalagay ng autor. Ito ay isang kwento ng babaeng mangangalakal na nakikipag-isang dibdib sa lalaking mahilig maglakbay sa buong mundo. Malimit siyang iniiwan dito dahil sa katagalan, siya ay umiibig sa isang lalaki na mas bata pa sa kanya. Pang-anim ay ang Canterbury Tales, buhat sa Inglaterra. Ito ay koleksyon ng mga kwentong isinulat ni Geoffrey Chaucer noong 14 na siglo. Ang mga kwento na ito, ang iba ay orihinal at ang iba ay hindi. Ito ay kinuwento ng mga naglalakbay sa relihiyosong paglalakbay simula Southwark hanggang Canterbury. Ibang halimbawa nito sa mga isinulat nila ay ang The Knight's Tale, The Miller's Tale, The Reeve's Tale, at The Cook's Tale. At ang pangpito ay ang Iliad at Odyssey mula sa Gresya. Dalawang sinaunang Gregong epiko na isinulat ni Homer, isang bulag na manunula na itinuturing na ama ng panitikang Grego. Naglalahad ng mga pakikipagsapalaran at tigmaan ng bayani at Diyos sa panahon ng Trojan War, isang labanan sa pagitan ng Grego at Trojan na umaabot ng 10 taon. Ang Iliad, ito ay tumutukoy sa tula tungkol sa Ilium, ang sinaunang pangalan ng lungsod ng Troy. Ito ay binubuo ng 24 na aklat, at ang Odyssey naman, ito ay kwento ni Odysseus, isang bayani ng Grego na naglalakbay ng mahabang panahon upang makabalik sa kanyang asawa at anak matapos ang Trojan War.
At ang panghuli ay ang El Cid Campeador mula sa Espanya. Ito ay si Rodrigo Diaz de Vivar, isang mahal na tao ng Castilian at leader ng militar sa medieval na Espanya. Siya ay itinuturing na pambansang bayani sa Espanya. El Cid, nangahulugang Panginoon. El Campeador, nakatayo sa larangan ng digmaan. Tumatalakay sa kasaysayan ng Espanya at naglalarawan ng katangiang panlahi ng mga Kastila. Ito ay isang tulang pasalaysay na kung saan may malaking bahagi sa tula base sa katotohanan. Ngayon, magbigay ng 3 akdang pampanitikan na nagpapakilala ng kasaysayan at kalinangan ng bansang pinanggalingan.